Two lawyers are set to file an impeachment complaint against Commissions on Elections Chairman George Erwin Garcia and 6 commissioners over alleged institutional misconduct in the May 2022 and 2025 elections. Okay? So, grabe. Ito na ba yung sinasabi nila na merisi gaba? At least, may matatapang na mga abogado. Ito yung mga abogado. Eldridge Marvin Asiron, founding partner of Asiron and Attorneys, and founder of Asiron Public Interest and Legal Association, and Sekini Labastilla, both co-founders of Project Damascus Lawyers, said in a press statement that they will jointly file the complaint with the House of Representatives. Wow. Asiron and Labastilla, in their 26-page complaint, cited 4 impeachment grounds against Garcia and Commissioners Nelson Celes, Ernesto Ferdinand Maceda Jr., Aimee Perolino Ampolocchio, Ray Bulay, Maria Norina Tangaro Casingal, and Noli Tipo. Number 1, violation of Republic Act Number 8436, also known as the Automated Election System Law, for deploying software version 3.5.0 in all 110 automated counting machines used in the May 12, 2025 election. The complainant said this version was not the source code subjected to the mandatory source code review. Number 2, betrayal of public trust for installing and operating an unauthorized intermediary server designated Data Center 3, through which all election results in the May 12, 2025 elections were routed before reaching the 5 accredited transparency servers. According to the complainants, this left the Forest Pastoral Council for Responsible Voting and the National Citizens Movement for Free Elections without results for more than 2 hours after the end of voting hours. Garcia's alleged betrayal of public trust for concealing the deployment of a single private IP address for 20,300 vote counting machine modems during the May 9, 2022 polls. When citizens investigators filed a petition before the Supreme Court to preserve the telco transmission logs that would have independently verified the source of over 20 million first-hour votes, those logs were allowed to expire and were destroyed. Garcia later publicly promised a manual recount of 2022 ballots. The commission in bank formally resolved to conduct it, and the commission did nothing. The Supreme Court expressly found the commission guilty of official inaction for violating its own procedural rules, the press release said. So mabigat ito. Medyo matibay. Sa pagkakaintindi ko, matibay yung mga basihan nila. Kasi mga sariling rules ng COMELEC, hindi nila sinunod. Yung matibay na ebidensya, yung Supreme Court ruling mismo na nagdi-declare na ang COMELEC hindi nila sinunod ang kanilang rules. Wow! Kaya lang, ito, kahit magandang development ito para mapanagot, ito, transparency, accountability. Kaya lang, let's be real. Kagaya yung nangyaring yung naibasura ang impeachment cases ni Pangulong Marcos Jr.
ito, kay Garcia, opinion ko lang ito, hanggang Committee on Justice lang yan. I might be wrong, kaya lang, wala na tayong asahan kung yung Committee on Justice, wala. Pinipili lang nila. Kaya ang natagpuan lang nila na mayroong sufficiency in form and substance yung kay BP Sara. Ngayon, sufficient in substance, sufficient in grounds, wala pa pala silang mga ebidensya, naga-fishing expedition pa sila, naga-subpuena pa sila sa mga bangko ng mga bank accounts ni BP Sara. Doon sila matatalo. Kasi mayroong bank manager na in-interview ni na Professor Malutiquia, Mervy Valeros, sinabi niya hindi pwede. Kasi, although nakalagay sa batas na yung impeachment is an exemption, pwedeng ma-release ang mga bank accounts, kaya lang, at this stage, sabi ng bank manager, na wala pang nabubuo na impeachment court, nasa determination pa lang ng probable ground. Kasi ang Kamara, hindi yan ang impeachment court. Sila lang nag-i-initiate. Ngayon, i-force nila ang bangko na i-open ang bank account ni BP Sara. It's not possible, sabi ng bank manager. Kasi criminally liable yung bank officer na mag-release kahit may subpoena, hindi pa napapanahon sa ngayon. Sa impeachment trial na mismo, pag nasa Senado na yon, pwede na. So, ano ngayon ang mangyayari sa COMELEC? Safe ka na. Yon ang tingin ko. I hope I am wrong. Pahayag ito ni Congressman Percy Sindanya laban kay BP Sara. Ganito. Sindanya, sinisira umano ni BP Sara ang tiwala ng mga botante. Alam nyo ba, sinabi ni Percy Sindanya na sinisira umano ni BP Sara Duterte ang tiwala ng mga botante sa kanya? Mariing binatikos ng mambabatas ang Vice Presidente matapos itong muling hindi dumalo sa isang mahalagang usapin. Ayon kay Sindanya, hindi na raw ito nakakagulat. Diretsa niyang sinabi, we are no longer surprised. She is really hiding from accountability. Para sa kanya, ang patuloy na pagliban umano ay hindi lang simpleng desisyon, kundi isang pag-iwas sa responsibilidad. At ayon pa sa kanya, ito raw ay direktang nakakaapekto sa tiwala ng publiko na minsang sumuporta sa kanya. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, patuloy ang diskusyon kung ano nga ba talaga ang inaasahang pananagutan ng isang leader sa harap ng publiko. Okay. So, bakit nag-aalala si Congressman Sindanya kung masisira ang tiwala ng publiko kay BP Sara? Does he really care? Mas dapat magsaya kayo sa mga ganyang ginagawa ni BP Sara. Kung totoong nasisira ang tiwala ng publiko, magsaya kayo. Pabayaan nyo na ang aming BP sa kanyang diskarte. Nang dahil lang hindi siya mag-attend sa inyong hearing, masisira ng tiwala? Hindi. Depende. Kasi ang mga DDS, nag-iisip din kami. Hindi kami basta maniniwala sa kung ano-anong sabihin ninyo, anong pahayag nyo sa social media, yun na yun, no? Critical thinker din kami, mga DDS. So, ang diskarte ng BP Sara, isa siyang abogado, alam niya kung anong ginagawa niya. To me, isang wise legal move yung ginawa ni BP Sara
na i-deadman niya lahat ang proceedings sa Committee on Justice. Kasi alatado naman eh. Unang-una, yung members ng Committee on Justice, may nabasa akong post, may nagtanong na paano ba pinili ang members ng Committee on Justice? Karamihan yan ang mga anti-Duterte. Except lang yung nandyan, sina Congressman Bong Sontay. Siya lang. Yung iba dyan na parang may script na sinusunod, sayan, si Congressman Rufus Rodriguez. Tanong siya ng tanong. Kala natin parang he is a devil's advocate. Yung pala bumuto rin siya sa sufficiency in substance. So marunong si BP Sara, alam niya na wala siyang makukuhang hustisya sa Committee on Justice. Kaya nga mga nagko-comments na babasa ko, it's Committee on Injustice. Kung ano-anong pinagsasabi ni na Congressman Luistro, Shell Jokno, De Lima, Ridon, halatado naman galit lang sila kay BP Sara dahil siyang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Kaya nabisto tuloy si Congresswoman De Lima sa kanilang tunay na motibo sa impeachment nung sinabi niya na pag magtagumpay sila na ma-impeach si BP Sara, si Risa Hontiveros na ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Hindi ba? Malinaw na pag-amin. Gusto lang nilang maalis si BP Sara. Ayan, kasi itong sina De Lima, si Danya, si El Jokno, ang mga kandidato nila ay si Risa Hontiveros. Kahit si Risa Hontiveros, sinasabi niya na itong impeachment na ito hindi connected sa politika, pure accountability, transparency lang ito, constitutional duty ko as a senator. Kung tatalagang may delikadesa, kasi nag-declare na siya ng kanyang readiness to run for president. Si BP Sara ang makakalaban niya. Tapos, uupo siya na senator judge. O anong aasahan natin kay Hontiveros? Tapos sabihin niya na wala daw halong politika ang impeachment, basta ang kanya lang kung ano ang kanya. Tell it to the Marines, we were not born yesterday. Again, balik tayo sa issue. Wala kaming problema. Hindi kami nababahala. Ang tiwala ng publiko will remain kay BP Sara. Kaya nga, kahit saan siya magpunta ngayon, sinisigaw, ayun bang may kiliti ang mga tao, sumisigaw sa tuwa kahit saan magpunta si BP Sara. Ganon po yung kanyang karisma. Kabaliktaran sa Pangulo. Kahit saan siya magpunta, gaganya lang mga teachers. May napanood akong Facebook reel kanina. Mga teachers nandun. Pagpasok niya, gumaganon siya, mga teachers din, may gumaganon. Kaya lang, wala lang, video lang, ganyan lang. Wala man lang tili na, yung typical BP Sara na sumisigaw ang mga tao. Pangulo, wala. Kaya, may tiwala kami sa aming BP Sara, the future President of the Philippines, at humanda na yung mga magnanakaw sa gobyerno dahil dalawa lang papupunta nyo, kulungan or exile.